Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, meron akong sasagutin at ibabahagi sa inyong balita. Dahil po noong unang taon ay merong tinanggalan ng pensyon na 13,000 plus po iyon. Ibig sabihin, kinakailangan ko itong i-discuss sa inyo bakit sila natanggalan po ng pensyon. At maraming ngang nagko-comment sa akin dito na hindi na daw sila nakatanggap ng pensyon sa social pension. Ano ba yung mga rason bakit ito nangyayari? At sa araw po na ito, hayaan niyo po akong i-explain sa inyo na mas klaro na sa gayon ay hindi po kayo mag-doubt o ano man yung mga pagdadalawang isip niyo dyan bakit ito nangyari. Hayaan niyo akong ibigay ang paliwanag. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. 13,000 plus na pensioners. Bakit natanggalan ng pensyon? Alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang benefits ng ating mga senior citizens, payout ng ating mga senior citizens, at iba pang update patungkol sa ating senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. Dahil araw-araw po akong nag-upload, nagbibigay ng mga informative contents para lamang po sa ating mga senior citizens para malaman nila ano ba yung dapat nilang malaman na update patungkol sa social pension for indigent senior citizens payout. Kung ikaw handa na, atin itong pag-uusapan. Ito po ang balita, hindi po ito gawa-gawa. Sabi dito sa kanilang headline, higit 13,000 senior citizens sa Region 6 tinanggal bilang DSWD pensioners. Ngayon po ay sasagutin natin bakit sila natanggal. Unang katanungan, bakit po ako tinanggal bilang benepisyaryo ng Social Pension Program ng DSWD? Ang Social Pension Program ng DSWD ay para lamang sa mga senior citizens na walang natatanggap na pensyon mula sa SSS, GSIS, or PVAW. Kung kayo po ay may matatanggap na kahit isa sa mga ito, hindi na po kayo kwalipikado sa programa alinsunod sa pambansang patakaran. Ngayon, mas klaro na po sa atin na kung meron ka sa tatlong nabanggit at may dagdag pa yan, kung ikaw ay tumatanggap ng sahod or honorarium at saka tumanggap ng support galing sa iyong pamilya, isa ka rin po sa matatanggal sa DSWD na Social Pension Program. At ngayon, babasahin natin ang detalye sa balitang iyon kung ano ba yung mga rason bakit ba sila tinanggalan ng pensyon sa social pension na programa ng DSWD. Nang sa gayon, malaman natin bakit ba yun nangyari. Para naman po mas maliwanag at klaro sa atin kung ano yung dapat nating malaman ng mga impormasyon patungkol po dito. Mahigit 13,000 na senior citizens sa Region 6 ang tinanggal bilang pensioner ng DSWD or Department of Social Welfare and Development Office. 1,327 ang tinanggal sa listahan dahil mga pensyonado sa SSS at GSIS. Tumpak po. Tama lamang po na tinanggalan sila ng pensyon dahil hindi na po siya naiayon sa patakaran ng DSWD Social Pension. Kasunod dyan, 830 ang tumatanggap ng honorarium o sahod at 331 ang suportado ng kanilang pamilya at iba pa na namayapa o lumipat ng ibang lugar. So mas klaro sa atin na dito po ay pinapaliwanag at kung ating balikan, ano ba dapat yung mga qualifications sa Social Pension for Indigent Senior Citizens? Yun po kanina na-explain na kinakailangan wala kang tinatanggap na sahod, wala kang tinatanggap na support, wala kang tinatanggap na
pensyon sa other institution at wala kang tawag dito sahod. Ngayon, kailan po nagsimula ang pagbabago sa patakaran ng DSWD? Ang cross-matching activity ng DSWD ay isinagawa kumakailan upang tiyakin ang mga benepisyaryo ay tunay na walang ibang natatanggap na pensyon. Ang resulta nito ay naging batayan para sa pagwawasto ng mga listahan ng benepisyaryo. Kaya naman, may tinatawag ang social pension na revalidation or interview. Dito po, inaalam po ang katotohanan ng iyong datos or yung data. Dahil dapat pong maging honest tayo sa ating pagsagot during sa interview, lalo na yung mga bago pa lang nag-a-apply ng social pension for indigent senior citizens. Kinakailangan po maging honest tayo dahil for example, kapag matanggap tayo at ilang buwan lamang po ay natanggal tayo, so ma-leads into magagalit tayo dahil bakit tinanggal ako at nakatanggap na sana ako pero bakit ganun. So kinakailangan po na maging totoo tayo sa pagsabi para sa alam natin sa ating sarili na hindi tayo kwalipikado. Kung ikaw naman ay kwalipikado at gusto mong mapasali, kinakailangan mong pumunta at mag-apply. Para naman sa gayon ay malista ka po sa tinatawag nating social pension for indigent senior citizens. Ayon sa DSWD 6, kailangan ang revalidation, yung sinasabi ko kanina, na i-revalidate ang mga data ng ating mga social pensioners kung malalaman po na merong konting hindi nakakatuwa sa requirements ng social pension for indigent pensioners ay tatanggalin na para po masigurado ang kwalipikado na tinatanggap ng mga social pension. Ito po yung mga lugar kung saan napakaraming natanggal ng mga senior citizens. Nangunguna po ang Iloilo na may pinakamaraming tinanggal sa listahan. Imagine, umabot po ang mga hindi qualified ng 5,324. Kasunod na lugar ang Negros Occidental na 3,282. Sa Capiz, mayroong 1,594. Sa Aklan na may 1,494. Sa Antique na may 1,308. Sa Guimaras na may 466. Ito lamang po ay sa Region 6. Hindi pa natin nakuha ang ibang datos ng mga rehiyon. Alam kong napakarami pang mga tinanggal dahil kada post ko dito sa aking vlog, magsasabi sila bakit ako tinanggal at sila ay nagrereklamo. Sabi nila sa mga comments na nabasa ko nung nakaraan na ang tinatanggap lamang daw nila sa kanilang SSS ay 2,200. Bakit pa sila tinanggalan ng pensyon sa social pension na pinaghihirapan naman daw nila yung pensyon na tanggap nila, which is correct. Tama po na pinaghihirapan po natin ang ating SSS pension. But the clear thing about social pension po, it's not for all na mga qualified. Kasi meron pong tinatanggap na mga requirements or binabasihang requirements. Diba? Ang requirements, kinakailangan frail, sick, at may disability. So, next is kinakailangan walang tinatanggap na mga pensyon in any institutions. At walang tinatanggap na support from their families. Walang tinatanggap na mga tawag dito honorarium or sahod. So alam naman natin na sobrang klaro po ng impormasyong iyan. So hindi na po tayo dapat magtaka kung tinanggal tayo kasi we know it in ourselves kung ano yung mga kamalian natin kung bakit tayo tinanggal. Kasi magsabi sa akin, sir, bakit ako tinanggal? Ay, kulang pa yun. Yun po, kinakailangan po tayong tanggalin para po kuha pa po ang iba nating mga minamahal na senior citizens
Dahil as of this moment, umabot na po sa 600,000 po ang nag-aantay na makakuha at makapasok sa social pension for indigent senior citizen. At hindi lamang po tayo ang tao ito, hindi dapat tayo maging selfish. Dapat ibigay natin sa mga deserving na mga senior citizens. Napakarami pa pong mga wala talagang support ni piso sa iba't ibang anong tawag dito, walang trabaho, masakitan pa, tapos may disability, yung talaga deserve nila yun na matanggap. Pero kung tayo ay may tinatanggap na sahod, support, pension sa ibang institution, it should be delisted po tayo. Kasi meron po requirements na sinusunod ang DSWDs para po sa mga social pensioners. And I hope that this video gives you a clear information patungkol po sa katanungang iyan. Dahil napakarami pong magtatanong, so klaruhin natin ngayon para hindi na masyadong masakit po sa ulo ninyo. Bakit kayo tinanggal? Bakit ba para hindi na kayo magsisisi, hindi na kayo magra-rant or ano ba? Ito po ay hindi fake news. Ito po ay totoong balita lamang po na aking ibinibigay. And nasanay nakatulong ako na ibinibigay po sa inyo ang dapat na mapakinggan ninyo na balita. Ako po si Roel Mendoza Tanyo, nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta at panonood ng aking vlog, at don't forget to subscribe on my YouTube channel. Bye-bye and see you again next time.